ba kumukulog at pinikitlat? Paano dinideliver yung mga package natin? Saan ginagamit ang mga sky lantern? Saan bansa galing? Mansanas. Ano ang koneksyon ng mga araw sa ancient gods? Malakas na kulog at matatalim na kidlat. Yan ang hatid ng mga thunderstorm. Saan nga ba galing ang thunderstorms? Isisimula yan sa cloud. Puno ng tubig ang mga kalangitan. Visible nga lang ito kasi nagiging vapor ito. Habang umaangat ang vapor, lumalamig ang air temperature. Nako-condense ng vapors ang dust at debris sa air. At nabubuo ito bilang Mga ulap! pag nainitan yung mga ulap, nalulusaw ang ice particles at pumapatak yung tubig. Kaya umuulan. If below sa freezing point ng tubig ang temperature, magkakaroon ng snow. Nagpuuntugan yung mga ice crystals doon sa ulap habang lumulutang ito sa langit. Paulit-ulit ang collision ng mga ice crystal at yung impact ng mga ito ay lumilikha ng electrical charge. May two types of electrical charges, positive and negative. Sa ibabaw ng thundercloud, may positive charge. Sa ilalim ang negative. Hindi nakakawala sa ibabaw ng ulap ang positive charge. Pero yung negative charge sa ilalim, pwede lumipit sa mga object na nasa lupa, tulad ng puno o ng tower. At pag nag-connect ang two charges, Kumikidlat! mukhang pababa yung energy ng mga kidlat. Pero actually, ito ay pagtatagpo ng dalawang electrical charges doon sa gitna. Eh bakit naman kumukulog? Pag kumikidlat, tinutulak ng energy nito yung air sa gilid. And once mawala ang kidlat, bumabalik sa dati nitong space yung air at naririnig natin yung pagbalik nito bilang kulog. Kaya sunod lagi ng kidlat ang kulog. I believe. Sino ang founding father ng US Postal Service? A. George Washington, B. Thomas Jefferson, C. Benjamin Franklin. Ang sagot ay ang tao sa $100 bill, si Benjamin Franklin. Kahit umuulan o mag-snow, tag-init o taglamig, sinisigurado ng United States Postal Service na ihahatid nila ang lahat ng sulat sa dapat itong puntahan. Pero, paano nga ba ang sistema nila? Una, mag-iiwan ka ng mail o sulat sa postal box. Kukunin ito ng postal carrier at dadalhin sa mail processing plant.
Doon sa planta, dumadaan sa mga sorting machine yung mga mail. Ina-arrange ng machine yung mga mail para kita sa ibabaw yung address. Tatatakan ng barcode ang bawat item para alam kung saan ito i-deliver. Nakabase sa delivery zip code kung saang bins ilalagay yung parcel. Tapos dadalhin ito sa airport at sasakay sa aeroplano. Pagbaba ng airplane, dadalhin yung bins sa isa pang mail processing center para isort ulit. And then, saka i-deliver ng mga truck yung mga sulat. Ang daming process para sure na makarating sa tao yung mail nila. I believe. Hindi hot air balloons ang unang gumamit ng heated air para lumipad. Ang mga sky lantern ay naimbento sa China hundreds of years ago. Maliit lang ito at kayang paliparin gamit lang ang isang kandila. Gawa ito sa oil rice paper at bamboo frames at pinapalipad pag may special occasion. Ang magical nilang tignan, di ba? I believe! Ilang araw na sobrang init bago mo masabing meron ng heatwave. A. 2 B. 5 or C. 10. Ang sagot ay A. Masasabi mong may heat wave na kapag 2 days ng sobrang init. Kaya huwag iinit ang ulo kapag may heatwave, ha? Dapat chillax lang. Ayon sa World Meteorological Organization, ang heatwave ay isang 2-day period kung saan mas mataas ng 9 degrees sa average temperature ang nararamdaman natin. Iba-ibang bansa, iba-iba rin ang klima. Kaya ang heatwave temperature ay depende sa average temperature sa lugar na yon. Basta hindi normal yung init ng paligid, heatwave yan. Pero teka, bakit nga ba nagkaka-heatwave? Dahil yun sa nagpo-form na high-pressure air sa atmosphere. Pag may dalawang air streams ang nagbabanggaan, nagkakaroon ng high-pressure air. Para tong dalawang kotseng nagsalpukan. Once mag-collide, hihinto ito. Ganun din sa air. Pinapainit ng sun yung humintong high-pressure air. At dahil naging warm air yun, uminit din yung lahat na nasa paligid nito, including yung surface ng Earth. I believers, complete the sentence. 1 blank a day keeps the doctor away. Alam niyo ba ang sagot? Tama kayo, apple. Nagmula ang apple sa Central Asia between 4,000 and 10,000 years ago. Kumalat din ito sa Europe at noong 1600s, itinanim ang first apple orchard sa labas ng Boston sa Amerika. Ngayon, ang US ang number 2 apple producer sa mundo. Number 1 ay ang original homeland ng apple, China. Maraming pagkain ang gawa sa mansanas tulad ng pie, sauces, jams, apple juice, at apple cider. Cider ay yung raw juice ng mga mansanas. May filtration process kung saan inaalis sa juice ang tira-tirang apple chips. Dahil doon, mahaba ang buhay ng juice. Puro butil at mabula ang unfiltered cider dahil sa yeast na nagmumula sa tirang apple chips. Pag na-filter ang yeast at grains sa cider, eto na yung nagiging apple juice. Sweet, delicious, at healthy talaga ang mga mansanas. I believe. Paano nga ba nabuo yung mix ng mga araw sa isang linggo? Nabuo yan sa paghalo-halo ng English language sa ilang European languages. Bawat day ay based sa planeta o sa God. Sunday ay para sa sun. Monday ay para sa moon. Ang moon day ay just lunay sa Latin at naging mon at daeg sa Old English. Sa Roman God of War, Mars, ipinangalan ang Tuesday noon. Pero pinalitan ito ng Germanic God of War na si Q. Kaya ito naging Tuesday. Wednesday ay Wodan's Day. Ang god na si Wodan ang ipinalit sa original name ng Wednesday na basic ay Mercury. Kay Jupiter, ipinangalan ang Thursday noon pero pinalitan ito
ng Norse god na kilala sa comic at movies na si Thor. Posibleng kay Frigg, Norse goddess of love, o kay Gaia, Teutonic goddess of beauty, galing ang Friday, na ang original name noon ay mula sa Roman god Norse. Lastly, ang Saturday ay tinangalan mula sa Roman god of agriculture na si Saturn. Kaya pala ganun yung nagtitawag sa mga araw natin. Irony!